Good morning mga idol, magandang umaga. Yan, sa lahat ng ating mga followers dito sa ating YouTube channel, good morning po sa inyo. Yan, maraming may nagtatanong sa atin, idol, ang bilis naman lumaki ng mga 15 days old, no? Idol, alam niyo po kung anong, may nagtanong din, ano daw ang sikreto, bakit ganon? Ayun mga idol, itong pagkainan na to, yan. Sa mga edad mga idol ng D1 hanggang 60 days old, hindi dapat ito nauubusan ng pagkain. Hindi rin po yan nauubusan ng tubig. No? Tulad nito. No, nauubusan tayo ngayon ng tubig mga idol. Hindi agad natin nabigyan kagabi. Kaninang umaga. So dapat ito mga idol, hindi talaga dapat nauubusan. Kasi, ang ugali kasi ng sisiyo mga idol, mayat maya kain, mayat maya inom. Mayat maya kain, mayat maya inom. So non-stop po yun. So tuloy-tuloy po yun. So habang yung mga sisiyo natin ay limited lang yung kinakain mga idol, nagkakaroon po sila ng nutrients deficiency. At sa mga nagtatanong din, ano bang mas maganda, itong naka-range na sisiw o itong naka-brooder na sisiw? Alam niyo mga idol, pareho naman po yan maganda. Pero meron kasi ito yung disadvantage saka disadvantage po doon. Yung advantage po kasi mga idol ng brood hen ang nag-aalaga, hindi ka na po gagastos ng warm light. Hindi ka nagagastos ng warm light, patuka na lang ibibigay mo sa mga sisiw mo. And then, sa brooder naman mga idol, ang disadvantage naman sa brooder mga idol kamananap, is gagastos ka ng warm light. So, kakain din po yan ng expenses, kuryente. And, magbibigay ka pa ng vitamina. At the same time, magbibigay ka pa ng patuka. So, tatlo po mga idol yung ginagastos mo. No? Except doon, doon naman sa brood hen, yung brood hen mismo ang nag-alaga ng kanyang mga sisiw o sa inahin pinapasama natin, nakakalis ho tayo sa electricity. Ano naman po ang disadvantage nung naka brood hen? Ang mga sisiw mga idol na sa brood hen, based on my experience mga idol, medyo matagal ho silang lumaki. No? Dahil siguro, dahil sa kanilang activity mga idol, na nagkakaska, so yung kanilang mga fats, yung kanilang energy nakukonsume. Kaya medyo matagal silang lumaki. And advantage naman ng brooder, mga idol, mabilis sila lumaki. Bakit? Dahil yung kanilang energy mga idol, hindi nila gaanong nakukonsume. Yung kanilang fats mga idol, hindi ganon nasusunog, hindi agad nila nasusunog. Kasi maliit lang po ang space nila. Ano naman po ngayon? Balik naman tayo sa advantage naman. Yung sa brood hen mga idol, na mga sisiw nakakasama doon sa inahin, is yung advantage po nun, is mas malakas yung kanilang mga immune system compare po sa mga brood hen, mga nakaganito, na ganitong sit up. No? Yung mga ganito mga idol, kailangan palaki-lakihan mo muna ito before mo ilapag sa lupa. No? Kasi madali silang tamaan din ng sakit kapag hindi pa sila ganon hindi sila ganun kalalaki. Doon sa brood hen naman mga idol, yung mga sisiw natin doon, yung immune system nila, yung bone structure development po nila ay maganda na agad. So meron na sila agad, kumbaga sanay na yung katawan nila mga idol sa mga bakterya na nakukuha ho nila sa lupa. Except sa mga ganitong idol, pag ito nilapag ko sa lupa mga idol, no, papakaskasin ko to. This mula sa paglapag sa lupa mga idol, makakaramdam po yan even pa na sila ay fully vaccinated. No? Ganun po yun mga idol kamananap ha. Pero lahat po yun mga idol maganda. Advantage at disadvantage, yun nga lang talaga yung ganitong setup mga idol ay very expensive. No? Expensive talaga itong mga idol kasi gagastos ka isang buwan. 2 months mo silang naka-brooding. May 2 months kang magagamit ng warm light. And then yung kanilang patuka and then kanilang mga vitamins. Sa brood hen naman, hindi mo na kailangan mga idol ng warm light dahil yung nanay na mismo ang mag-aalaga, yung magpapainit. Ang ibibigay mo lang is vitamins and at the same time, vitamins mga idol and yung feeds na lang gastusin natin. No? So ganun po. So dito, ayan mga idol. No? So update ko lang kayo mga idol. Ito po yung ating mga alaga ngayon. So may nangingitlog na naman tayo na Burmese Pite. May nangingitlog na naman tayo mga idol. Na asil, medyo matapang. Ayan. Yan mga idol, ang gaganda ng ating mga white assels, no? Ito naman mga idol is Burmese python natin, no? 4 times win po yung Burmese python natin, no? Ayan. Burmese python and marami pa mga idol tayo dito mga alaga, no? Doon may mga assels tayo. Andun yung isang white assels natin. Hiniwalay natin yung mga idol kasi may kalaban siya dito na talagang nag-aaway sila.
Yan yung mga assels nating iba. Ha? Yes ba mga idol? So ito, ating Shamo Japanese. Yan, yung ating assels. Ayan. Yung ating pure-blooded Shamo Japanese. Yung ating Burmese Python. Yan. Ito ay 3 times win. And then yung ating white assel Burmese Python. And then itong ating Brazilian. Yan. So yung may mga available pa tayong mga idol na magti 3 months old. And we have also here mga idol na yung ready for release natin. Yan. Dito. So yun mga idol. At yun yung ano, kasi yun yung lagi kong nakikita na nagtatanong regarding sa paano daw natin inaalagaan yung ating mga sisiw. Ganun lang. So dito, may available din ako dito. Ito ay Shamo Japanese mga idol. Ito ay magto 2 months na. Yan, magto 2 months old na ito mga idol. Ito ay pure-blooded Shamo Japanese mga idol. Dito, ito na yung mga update mga idol sa ating PBLT, no? Yung ating parrot beak long tail assel. But ito mga idol ay hindi na siya pure talaga na PBLT mga idol. No, kasi yung original natin mga idol na PBLT na lalaki na disgrasya ng Brazilian natin. Yung dalawa mga idol hindi yan PBLT, itong 4 lang. Pero so far mga idol, may 50% tayo at saka 75%. So medyo lumalapit na mga idol yung 75% natin sa PBLT or yung parrot beak long tail assel. But sa ganito mga mga idol is hindi na natin siguro makukuha mga idol yung long tail talaga. But yung importante mga idol is nakukuha po natin yung short beak, yung parrot beak type, and then at the same time yung mga yung ulo mga idol na parang ibon na. Ito may damage pa nga tayo dito mga idol, pero sige lang. No, lalaki yan, so hayaan lang natin yan, palakihin lang natin yan. Yung dalawang yun, may talisay pala tayo mga idol na lalaki. So ayan. So yun lang mga idol, God bless everyone, have a good day, happy farming.